Masya Allah. Natutuwa ako sa tinda mo. Talagang ito ay mapapadali ang transportasyon po dito sa Motor Star, dito sa RFC. Masya Allah. Kapatid, maraming salamat po. Opo. Opo. Alhamdulillah, ako ay nagpupuri at papasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah, kapatid, ito po ay salitang Arabic. Ang kahulugan nito sa pagpapaliwanag ng ating mga kababayan na Kristiyano, tinatawag nila ang God, ang God, tinatawag nilang Panginoon, Creator, God. Pero sa Arabic, Allah. Ano po? Ang God ay sa salitang Arabic ay Allah. Ang Allah ay pansariling pangalan ng lumikha. Kung mapapansin mo, lahat ng ating mga kababayan na mga Muslim, pati ang mga iba't ibang sulok ng daigdig, kapag sila ay sinabing Muslim, ang tawag nila sa Creator ay Allah. Ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha. Ang Allah ang siyang lumikha ng kalangitan, kalupaan, siya ang nagbigay buhay sa atin. Ang Allah ang babawi ng buhay sa atin. Ang Allah, siya ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Hindi mo lang itatanong kung bakit si Birhen Maria na ina ni Jesus ay ang kanyang pananamit ay marangal. Ano po? Pagkatapos tinatago ang kanyang mga buhok at hindi makita ang siko at hindi makita ang tuhod. Ang tawag dyan ay marangal na pananamit. Pananamit ng mga mananampalatayang kababaihan. So ibig sabihin, kung may marangal na pananamit, may mga malalasong pananamit. Kaya natutuwa ako na ang ating mga kababayang Katoliko, Kristiyano ay mahal nila si Birhen Maria. Pero nakakalungkot sapagkat sinasamba nila si Birhen Maria. Humihingi sila ng tulong at kalinga kay Birhen Maria. Ganon din ang anak ni Birhen Maria, si Jesus. Ang nakakalungkot, si Jesus ay kanilang tinatawag at hinihingi nila ng tulong. At ang nakakalungkot pa, ginagawa nilang Diyos si Jesus. Pero alam mo ba ang magandang balita? Kung babasahin natin ang Biblia, mula Genesis hanggang Leviticus, mula sa 66 books na Biblia, ay hindi sinabi ni Jesus na sambahin ninyo ako. At hindi rin sinabi ni Jesus na God ako o Diyos ako. Sinabi ni Jesus, ako ay mula sa Diyos at ako ay kanyang sinugo. Mas makapangyarihan ang nagsugo sa akin at tinatawag niyang Ama ng mga kapatid nating kababayan. Tinatawag nilang Ama na yung God ni Jesus. So ang kagandahan dito ngayon, sasabihin ko sa iyo, ang pag-uusapan natin na sino ba ang God ni Jesus? Ang Allah. Siya ang God ni Jesus, katulad ng mga propeta. Lahat ng mga propeta, iisa ang lumalabas sa bibig nila. La ilaha illa huwa. Iisa lamang ang dapat pagpupunan ng pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Hindi mo lang may tatanong, si Jesus Cristo ay nagsabi na sa John chapter 14 verse 6, ako ang daan, buhay at ang katotohanan. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan sa akin. Ibig sabihin, may itinuturo si Jesus, yung Diyos. Kung tawagin sa Kristiyano ay Ama. At siya naman ay daan. Ibig sabihin, mensahero, propeta siya. So ngayon kapatid, paano nga ba tayo magkakaroon ng kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Una, dapat nating malaman na kailangan natin ng relihiyon. Ang relihiyon ay hindi lamang ito personal na relasyon, kundi ang relihiyon ito lamang ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam nang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah. Yan po ang relihiyon ni Birhen Maria. Relihiyon ni Jesucristo, lahat ng mga propeta. Pagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito, nilubos ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating religiyon. Ano naman yung mga relihiyon na ating iba't ibang relihiyon, sikta, denominasyon na ating naririnig? Iyan ay realidad. Totoo po yan, na marami naglilitawan ng mga relihiyon. Pero tatanungin kita, kung ikaw o ako gagawa ng relihiyon na yon, at sasabihin natin, maliligtas kayo sa aming relihiyon. Anong pangalan mo? Richie? Archie. Ang ibang relihiyon mo, Archie, iba rin ang relihiyon ko. Gagawa tayo ng relihiyon. Paano naman maliligtas yung mga nauna sa atin kung gagawa tayo na ngayon ng relihiyon? Pero ito ang pinakamainam na ating dapat marinig. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him. And thereafter, he will be one of the losers. Sino man ang gumawa ng ibang relihiyon o magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Oo nga naman, sapagkat kung tayo gagawa ng relihiyon ngayon, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Kaya ang Islam lamang ang aprobado at perfectong relihiyon na binigay ng Diyos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sangkatauhan. Anong sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah Subhanahu wa Ta'ala and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino man ang naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, na sa kaisahan na isa lamang ang tagapaglikha, at gagawa tayo ng maraming kabutihan, ay makakaasa tayo, ay maninirahan tayo sa paraiso. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyerno ako. Kaya ito ang pinakamainam sa ginawa mo. Bilang ako isang Muslim, anuman ang sikta, relihiyon ng ibang dumadaan dito, ay pinapakitanguhan mo ng mabuti. Sapagkat tunay na ang pinakamabuting asal at pag-uugali ang pinakamainam sa isang mananampalataya. Ano po? Ngayon, kapatid, nais kong ibahagi sa iyo kung may unang propeta, Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, mayroong huling propeta. At maliban sa huling propeta na yun, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala ng ibang susunod pang propeta. Si propeta Muhammad, siya po ang huling propeta. Kaya kapatid, paano ba natin makakamtan ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Tunay na kapanatagan at kapayapaan. Sa halimbawa, darating sa atin ang kamatayan at lahat ng tao makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Paano tayo magkakaroon ng assurance of salvation tungo sa kabilang buhay? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magsabi sa atin mula sa kaibuturan ng kanyang puso ng La ilaha illallah, there is no God except Allah, walang ibang Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dumating sa kanya ang katapusan ng kanyang buhay, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maninirahan tayo sa paraiso, mananatilit tayo o magpakailanman. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyerno upoy. Sapagkat oo nga naman, sapagkat iisa lamang ang dapat matutunan ng pagsamba. Sinabi ba ni Jesus na dalawa kaming Diyos, tatlo kaming Diyos? Di ba sinabi ni Jesus, mismo ang Biblia ay nagsasabi, God is one, di ba? For there is only one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Nung panahon na ni Jesus, siya ay mensahero. Pero lahat ng mga propeta, sila ay mga mensahero. At sinasabi nila, La ilaha illa huwa, iisa lamang ang Diyos na dapat sambahin. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ngayon, para tayo ay maging kapanalig ng mga propeta, magkaroon tayo ng kasiguruhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa, at maging panauhin tayo sa kabilang buhay sa paraiso, ay nais kong ikaw ay alalayan. Anong gagawin natin? Gagawin natin ang ginawa ng mga propeta. Sasabihin natin ang sinabi nila. Silang lahat sumaksi. Naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Sasabihin mo lamang ito, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ano? Ganyan ang kanang kamay, kapatid. Aanyayahan kita para maging kapanalig natin ang mga propeta. Ganyan ang kanang kamay. Sundan mo ako. Sabihin mo, Ashhadu. Ganyan ang kamay. Ibig sabihin, iisa lang ang Diyos. Hindi dalawa. Ano? Ganyan sabihin mo. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar. Ikaw ngayon ay binabati ko bilang isang kapanalig na mananampalataya. Ganyan lang kasimple ang pagiging mananampalataya. Ibig sabihin ng mananampalataya sa Arabic ay Muslim. Sa babae, Muslima. Kaya ang salitang Muslim ay Arabic. Nang ibig sabihin ay naniniwala sa isang tagapaglikha. Assalamualaikum. Sabihin mo, wa alaikumussalam. Yun, marunong ng Arabic. Ang totoo dyan, kapatid, nung si Jesu Cristo ay pumunta doon sa mga
12 na disciple, sa 12 na disciple, siya namin niya, peace be with you. Ano? Sa English. Ang kapayapaan ay sumayo. Pero sa Arabic, ang ibig sabihin, ang Arabic na original, sinasabi na ng mga ni Jesu Cristo ay Assalamu alaikum. Ang kapayapaan ng Allah ay sumayo. Sasabihin mo naman, wa alaikum musalam. Wa alaikum? Wa alaikum? Wa alaikum? Musalam. Musalam. Yeah. Ulitin mo ngayong la ilaha illallah. Muhammad Rasul Allah.